buksan natin dito sa yan. James. James chapter 1 verse 12 hanggang 15. Pero ako na lang magbabasa. Sundan niyo lang sa inyong mga mata. Kasi Tagalog itong Bible ko. Pero same din lang naman sila. Mga tinagalog lang. Sabi dito sa James chapter 1 verse 12 to 15. Pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat pagkatapos siyang maging subok, siya ay tatanggap ng putong ng putong ng buhay or uh, crown of life at to. Sabi dito, putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa Kanya. Verse 13, huwag sabihin ng sinuman kapag siya ay tinutukso, ako ay tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masasama at hindi siya nanunukso ng sinuman. Verse 14, ngunit ang bawat tao ay natutokso kapag siya ay nahihila ng sarili niyang pagnanasa at siya ay naakit nito. And verse 15, pagkatapos maglihi ang pagnanasa, ito ay nanganganak ng kasalanan at kapag ang kasalanan ay naisakatuparan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Yeah, so let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong panibagong buhay, Panginoon, na ibigay niyo po sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan na binibigyan niyo po, Panginoon, ng pag-asa upang lumapit po sa inyo, Panginoon. Panalangin po namin na maging blessing po ito. Itong tatalakayan po namin, Panginoon, itong devotion na ay maging encouragement, maging motivation po namin ito, Panginoon, ang inyong salita. Panalangin po namin, Panginoon, na nawa ay mangusap, Panginoon, ng Holy Spirit at kayo po yung maitaas. Gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento, Panginoon, upang maipahayag po itong salita niyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga blessings. Linisan niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagapong kasalanan upang kami po ay karapat-dapat. Ito po ang madalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi dito, pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat pagkatapos siyang maging subok, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa Kanya. Yan. So, pinagpapala daw yung mga taong nagtitiis sa pagsubok. So, madami tayong mga pagsubok sa buhay, especially kapag tayo ay nahihirapan, problema, ganun. Pero yung pagtitiis daw natin ay mas lalo tayong pinagpapala kapag ito ay napapagtagumpayan natin. Sabi nga nila na kapag yung problema na solusyonan natin, expect na natin na may mas malaki pang problema. Ganun. Kaya nga yung parang pag na-expect na natin yun, hindi na tayo mahihirapan na at least expected na natin na kapag itong problema na to na pagtagumpayan ko, sigurado may mas mahirap pa. Ganun. Kasi ganun yung buhay natin, challenge talaga. Masalo tayong kumbaga inahasa ng Panginoon para mas karapat-dapat tayo sa Panginoon. And then sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 36, makita natin dito kapag tayo ay salong nagtitiis. Yan. Sabi dito Hebrews chapter 10 verse 36, sapagkat kailangan nyo ng pagtitiis upang pagkatapos nyong isagawa ang kalooban ng Diyos ay matanggap nyo ang pangako. So, kapag tayo daw ay, yan, yung iba, especially yung mga mapagtagumpay nila yung pagsubok, yung mga nagtitiis, ganyan, matatanggap daw nila ang pangako. Matatanggap natin kapag tayo ay nagtiis. 'Di ba? Ano yung pangako na sinasabi dito ng Panginoon? Yung pangako na yon ay makita natin dito sa Matthew chapter 10 verse 22. Yan. Makita natin dito yung pinaka pangako ng Panginoon na ito ay makukuha natin in the future. Ano yung future na yon? Makita natin dito sa Matthew chapter 10 verse 22. Matthew chapter 10 verse 22.
Sabi dito, verse 22. Yan. At kayo ay kamumuyan ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit siya na nagtitiis hanggang sa wakas, siya ay maliligtas. So yung sinasabi ng Panginoon na sa Hebrews na yung promise ng sinasabi ng Panginoon ay ang heaven. Yan. Maliligtas tayo sa impyerno. Kasi tayo ay nagtiis. Yan. Kung tayo ay nagtiwala sa Kanya, kung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, yun yung ibibigay sa atin ng Panginoon na promise. Kasi kapag napagtagumpayan natin yung mga makasalanan na ginagawa natin dati, tapos ngayon na nasusolusyonan natin para maiwasan, mas maganda. Kasi nga, mas lalo nating makikita yung pangako ng Panginoon na kapag nagtiis tayo hanggang wakas, tayo ay maliligtas. Dito sa mundo, talagang madami talagang problema. Part of life na natin yun sa natin sa araw-araw natin na ginagawa. At tuloy-tuloy yung mga problema. Ganun. Pero ang plano naman ng Panginoon yun, susubukin tayo kung talagang karapat dapat tayo dun. Yan. Kasi ang Diyos, doon niya makikita yung isang tao kung talagang siya ba ay tapat sa Panginoon, kung siya ba ay masipag, siya ba ay talagang naglilingkod sa Panginoon. At makita na rin natin dito sa Bible na lahat ng mga promise niya ay matutupad talaga. Yung future talaga na andito na eh. Kumbaga pag yung sa future natin, kung gusto talaga natin na maging maayos yung future natin, basahin lang natin tong Bible. Kung parang nahihirapan, ganun. Dati kasi parang mahirap siyang intindihin, pero dahil nga iniiwasan na yung mga kasalanan, mas lalong nagiging pulido yung naintindihan ko dito sa Bible. Sabi dito sa verse 13, tuloy natin, sa James chapter 1 verse 13 in Tagalog. Huwag sabihin ng sino man kapag siya ay tinutukso. Yan. So, huwag daw natin sabihin kapag tinutukso tayo na ito, tinutukso ako, ganyan. Ang dami kasing mga pagnanasa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pwede rin yung kay Satan, tutuksin tayo. Kasi yung ginawa niya kay Job, si Satan yung nag-request sa Panginoon. Si Job kasi mayaman, madami silang mga animals, tapos may mga anak siya, maganda. Kaya sabi ni Satan, kaya lang naman tapat sa Panginoon yan kasi madami siyang pagpapala eh. Pero binigyan siya ng chance ng Panginoon na subukin si Job. Ang nangyari, sabi ng Panginoon, sige subukan mo siya, pero wag mo lang siyang papatayin. Ngayon, ang nangyari, yung mga anak niya namatay, yung mga animals niya, mga ari-arian niya nawala. Tapos yung asawa niya, pinush pa siya na, kasi di ba na yung buhay nila. Kasi sobrang sinubok siya ni Satan eh. Lahat nawala. Tapos yung asawa niya na babae, sinabihan siya na parang ikot mo yung Panginoon, ganyan. Bakit sino mo yung Panginoon mo, ganyan. Bakit nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon, ganun. Hanggat yung asawa niya, naghiwalay din. Umalis din yung asawa niya. Tapos si Job, ay din siya, nagkasakit din siya ng bulutong, yun. Kapag hihiga siya, masakit, ganun. Pero dahil nga andun pa rin yung faith niya sa Panginoon, siya ay nagpatuloy. At si Satan, hindi siya nag-success. Kasi nga, yung sinasabi niya na kaya lang naman yan tapat sa Panginoon dahil madami siyang material things sa mundo. Pero alam niyo kung anong nangyari nung hindi siya sumuko sa Panginoon. Nung after nun, nung hindi naging successful yung plano ni Satan, na pagtagumpayan niya yung pagsubok na yon, mas lalo niyang binigyan ng Panginoon ng ari-arian. Tinimes 2 niya. Yung animals, tinimes 2 niya. Tapos, nagkaroon ulit siya ng asawa. At hindi ko alam kung yung asawa ba niya yun bumalik. Kasi sabi, tinimes 2 eh. Tapos, di ba, 10 ata yung anak niya. Naging 20. Di ba?
Pero yung 10 kasi, nasa heaven na. Kumbaga nagkaroon siya ng 10 ulit, nagkaanak ulit siya ng 10. At gano'n, sinusubok tayo ng Panginoon kung talagang tayo ay karapat-dapat. Kaya nga nung si Job, nung napagtagumpay niya yun, fulfillment. Kasi sobrang hirap nung nagawa niya eh. Kung kayo kaya yun, di ba? Wala na kasi wala na ka ng kwan, tama, wala ka ng anak, wala ka ng mga ari-arian, ganyan, nawala lahat. Pero nung after nun, dahil nanindigan siya, mas binigyan pa siya ng blessing. Kaya nga sabi dito sa verse 12 na sinabi dito ng Panginoon or ng Bible, pinagpala ang taong nagtitiis sa pagsubok. So sa word na pinagpala, bless siya ng Panginoon, si Job. Kasi nga, siya ay nagtiis. Yan. And then makita natin dito sa verse 12 na huwag natin sabihin kapag tayo tinutokso. At sabi dito, ako ay tinutokso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi siya nanunokso ng sinuman. And verse 14, ngunit ang bawat tao ay natutokso kapag siya ay nahihila ng sarili niyang pagnanasa at siya ay naakit nito. Pagkatapos maglihi ang pagnanasa, ito ay nanganganak ng kasalanan. Yan. So kapag tayo daw ay hindi natin pagtagumpayan yung pagnanasa, yan. Kapag nagawa natin 'yon, manganganak daw ng kasalanan. Anong kasalanan 'yon? Tuloy natin dito sa verse 15. At kapag ang kasalanan ay naisa katuparan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. So grabe yung magiging consequence. Yung kay David dati, ang nangyari sa kanya, kasi naggawa siya ng pagnanasa eh. Kumbaga yung tauhan niya na merong asawang babae, nakita niya. Yan. Kumbaga, plano naman ng Panginoon na magiging asawa niya yon. Pero dahil kinontrol niya, ganun, parang si Jonathan ata yun or merong pang character doon, na pinasugod siya doon sa labanan nung may asawa na babae. Ngayon, para lang makuha niya yung babae, pinasugod niya, pinaharap niya yung tauhan niya, tapos namatay. Ngayon, naging niya, siya yung nag-decide na asawahin, at nagkasala na siya doon ng murder. After that, may consequence. Naging kasalan kasi yun. Ang nangyari hanggang 4th generation. Sa naging anak niya, naging anak pa nung anak niya, yun, nagkaroon ng kasalanan. Meron pa yung time na pinatay niya yung anak, yung magkapatid na anak niya ni David. Nagpatayin sila. Meron pa yung parang ni-rape pa ng anak niya. Ganun. Kasi kapag yung pagnanasa daw ay hindi natin napagtagumpayan, magkakaroon siya ng kasalanan. Kaya kung mahalata natin na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, mas lalong nawawala yung blessing. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan. Basta mga pagnanasa, nawawala yung blessing na dapat pinagpapala tayo ng Panginoon. Ganun. Which is, parang kung gusto natin na maging blessing, karoon ng blessing, iwasan natin. Kasi proven and tested na kay Job, kay David, yan, may mga consequence na talagang sila ay papaluin. Ayan. Pero nagsisi pa rin naman si David. Ang naging outcome doon, nagsisi siya. Yun nga lang, na-miss niya yung plano ng Panginoon na siya naman talaga yung mga pangasawa niya. Kasi nga lang, nag-decide siya. Hindi siya naghintay. Ganun, hindi siya naghintay. Kasi nga, di ba, dito yung parang pagtitiis, yung nagtitiis. Ibig sabihin, pag nagtiis si David, mas lalo siyang pagpapalain. Kung tinis niya sana, nahihintay niya yung babae. Ganun din sa relationship. Kapag naghintay tayo, nagiging maganda. Nag-ipon, alam niya yung financial literacy, ganyan, tapos nakapag-ipon sila, tapos bago sila nag-asawa, tapos kung kalooban ng Panginoon, di ang ganda. Di yung parang nag-decide ka. Kaya nga yung mga maagang nag-asawa, di ba, mas lalong nagiging mahirap yung buhay nila. Kasi 19, 18, gano'n. Tapos after that, yung mga parents din lang yung nag-aalaga, gano'n. Kasi hindi naghintay. Kaya dito, mas lalong pinapadiin ng Panginoon na kailangan natin na maghintay. And then verse 5, sa James chapter 1 verse 5, sabi dito,